Breaking news na balita, General Bato, bahay ni raid ng NBI. Umani po ng matinding reaksyon ito mga kababayan sa social media. Dahil po, pinasok po ng CIDG at ahensya ng NBI ang bahay ni Bato without warrant of arrest. Naku po mga kababayan, dito po, tumanggap po ng sari-saring mga reaksyon. Dito sa social media, nag-viral po ito mga kababayan. General Bato, nahuli ba? Nahuli na daw? Nako mga kababayan, panoorin po natin. Bakit ba ni-raid ang bahay ni Bato without warrant of arrest? Nako po, ito na mga kababayan. Panoorin po natin ito. Ayon sa aking barangay kagawad na si Edniel Bata, na siya yung committee ng peace and order namin dito sa Balibago, wala siyang nakitang documents or any search warrant na pinakita sa kanya. Hindi naman po siya nagtanong dahil nandun yung mga kaibigan nating mga CIDG na identified naman. So, dire-diretso lang po yung pag-search nila. Pero when it comes to documents na usually may pinapakita sa amin, wala pong pinakita sa kagawad at walang nireport ang aking kagawad na documents o papel such as search warrant. Sa inyo ang PNP at saka NBI papunta dun sa sinasabing bahay ni Bawin. Yes, ang tumawag sa amin CIDG officials na may operation daw sa Diamond Subdivision. So since na jurisdiction ng Barangay Balibago yun, in-advise ko yung aking kagawad na pumunta sa Diamond Subdivision kasama si XO at ang mga ilang BPATs dahil wala pa tayong tulog. Mag-aalas 4 na ako umuwi sa bahay dahil sa mga tasking na binigay sa akin ni Mayor John Lasapin, yung mga families ng biktima. So, nagpunta doon at pagdating doon ng before 6, pinasukan na agad yung bahay ni Mr. Lakay Carino na may tao na nangungupa at inabutan nila doon si Ma'am Maribel, yung partner ni Sir Lakay Carino, at inopen naman yung buong bahay na compound, dalawang alam ko yun. So nag-search sila doon, wala naman nakita, pati yung sasakyan na hinahanap na dinadrive ni Sir Lakay Carino, wala din po yung hinahanap nila sasakyan. Pero nag-present ba sila ng dokumento? Ayon sa aking barangay kagawad na si Edniel Bata, na siya yung committee ng peace and order namin dito sa Balibago, wala siyang nakitang documents or any search warrant na pinakita sa kanya. Hindi naman po siya nagtanong dahil nandun yung mga kaibigan nating mga CIDG na identified naman. So, dire-diretso lang po yung pag-search nila. Pero when it comes to documents na usually may pinapakita sa amin, wala pong pinakita sa kagawad at walang nireport ang aking kagawad na documents o papel such as search warrant. Si Sir Carino po, nakatira pa ba siya doon? I know umuwi siya paminsan-minsan doon dahil nagre-report po sa akin yun. Nag-duty dito sa Barangay Balibago as the officer and president ng senior citizen ng Barangay Balibago. So last week, alam ko, hindi ako magkakamali, nagpaalam siya na pupunta ng Metro Manila. Pupuntahan niya yung isang partner niya doon dahil matagal na daw hindi nakakapasya sa Metro Manila. So alam ko umuwi din sa Diamond Subdivision. Pero yung sasakyan na hinahanap ng NBI, minsan ba nakita ng barangay na may ganyan sasakyan talaga na pupunta dyan? Ang nakikita namin na ginagamit niya is pickup na color black siya. Pero hindi ko ma-remember yung plate number niya. So, pag pumapasok siya rito, yun ang ginagamit niya paminsan-minsan. Pero naalala mo ba kayo kasi from previous week, sabi niyo parang may mga tao nang aali-aligi dito sa lugar. Ano ba agad yung idea na pumasok? Actually, may nireport sa akin ng mga BPATs ko dahil 24 hours ang monitoring namin dito sa barangay since ito yung business and entertainment district. At isa sa mga nagagwadya dyan sa Diamond Subdivision, pro leader ko din.
So may mga ni-report last week mga CIDG personnel or actually hindi pa identified na talagang CIDG na nag-i-inquire. No? So ni-report na yun sa akin. Last week pa yan. Ayan mga kababayan, talagang itong si General Bato o Senador Bato hinahanap na po talaga ng mga otoridad. Yun nga lang mga kababayan, wala namang warrant of arrest na pinapakita. At pinasok po ang bahay. Ito po ang sabi ng barangay kapitan ng nasabing barangay. Kaya dito, sabi rin ng nationwide po na hinahanap ito mga kababayan. Ano naman sinasabi ng mga kababayan natin? Tindi kidnapping yan. There's no warrant from court. Kampo ni Satanas, gumagalaw na naman. Sabi ni Omni Farius, talagang hindi na sinusunod ang batas. Gladys Sherpa, wala talagang warrant kasi dapat manggaling sa local court. Wala pa namang kaso si Bato dito sa Pilipinas. Lilibet, totoo nga talaga na naka-silent martial law na tayo. Dahil wala silang warrant of arrest at search warrant nang pumasok sila sa bahay, lahat sila trespassing ang kaso. Hay na naman ang mga CIDG at NBI niyan sa Bato. Sigurado, trip ni Matibag at Boying yan. Kakahabag na ang Pilipinas, mga ganyang report. Nako po. Arnel Biola, hindi na kailangan ng search warrant kapag utos ng adiktus at bangag. Dahil silent martial law ang kanilang ginagawa ngayon. Naku po mga kababayan, matindi ito. Pero wala naman akong nakitang... Go global and experience Popeyes. Ayan, nakita nyo po yung mga komento sa baba. Wala daw talagang warrant of arrest na maipakita yung CIDG at NBI. At ang mga komento nila mga kababayan, tila nga totoo ang silent martial law. Kasi naman mga kababayan, yung mga kritiko ng administrasyon talagang inisa-isang ginigipit. Gaya na lang ni Senador Marcoleta, Mike Defensor, yung si Vice Mayor Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela, at marami pang iba na Duterte allies para patahimikin ang kritiko ng admin na ito. Naku po mga kababayan, yung mga komento na nakakakilabot po. Issue dahil nga busy kami dyan sa Naguhong Building. Akala ko nga related yung pag-iimbestiga nila or pagtatanong nila sa even sa homeowners ng tanong, alam ko. Kasi nag-report sa akin ng homeowners kung may nagpuntang CIDG sa barangay. Last week, wala naman kakopi, pero may nireport sa akin ng mga bantay bayan na may mga authoritative personnel like CIDG at nagpakilala. Kaya wala kaming iniisip na iba. Hindi namin na-expect even na single nahanap pala si Senator Bato dito sa area namin sa Balibago. Kaya kayo ba, minsan nakapasyal ba minsan o si Senator Bato sa kaanak niya dyan? Kahit ng mga nakaraang panahon? Nung nakaraang panahon na masyal dito noong 2016, time of campaign ni na former President Duterte. Yun lang. Opo, yun lang. So, 10 taon na nakakaraan yun, hindi pa bumalik dito sa barangay namin or even sa Angeles City, hindi pa siya nakita. Kamusta po yung lugar after iwanan ng NBI siya ng CIDG? Paano po yung mga tao natatakot, nagulat? Nagulat lang yung mga security ng subdivision dahil nga 16 ng na-record nilang mga sasakyan at nagkalat yung mga NBI, police at CIDG dun sa Misael Street. Sabi nila, hindi daw nila mabilang. Ang estimate nga lang is 30 plus. Medyo na-alarma. Pero yung mga residente doon, hindi sila masyadong nag-react dahil maaga pa, tulog pa yung mga subdivision. Usually, ang Diamond Subdivision nasa Class B ang status. So, maaga pa, walang masyadong commotion or mga nagpanic. Yung mga security lang nag-report sa akin na sobrang dami daw ng mga kapulisan.
30 na si IDG at ilan yung NBI. Sobrang ang laking pwersa na, sir. Yes, oo. Doon lang sa maraming sasakyan talagang parang hindi normal na operation ang nakita ng mga bandibayan ko at kagawad. Bakit ni NBI pa, authority rin naman ng CIDG? Bakit kailangan dalawang law enforcement agency na hindi naman magkasundo, bigla na nagsama? Yeah, I think doon sa isang personnel na na-interview ng BPATS ko, parang may konting hindi naman pagpipilit, parang may encouragement na nakipag-coordinate sa CIDG ang NBI. So I assume na NBI operation to na sinamahan ng CIDG at PNP. I think that's the protocol at nakikita ko sa news na talagang mayroon sinasabi nilang search warrant at kaya siguro ganun kadami ang mga authority natin kasi dineclare si Senator Bato armed and dangerous dahil ex-general and PNP siya and may mga gamit na baril. Pero doon may makakuha ba? Wala po. Wala. Ayan mga kababayan, dineclare po ng kapulisan at ng NBI na si General Bato ay armed and dangerous. Syempre mga kababayan, dating chief PNP ito at sanay ito sa mga bakbakan. Alam natin na si Mista po ito. Gumanap po si Robin Padilla na Mista sa katauhan ni Senator Bato. So, ang sabi ng NBI, armed and dangerous. Sabi ng mga tao, lahat na gumagawa ng illegal dapat managot, kasuhan na yan. Dapat kumilos ng taong bayan pag ganyan ang gawain nila. Bara, grapo, grabo. Bakit nila hinahunting si Bato samantang walang local arrest? Nako po. Pag may reklamo tayo sa mga opisyal ng gobyerno sa UN na tayong file ng complaint dahil hawak na ni ngagba ang mukhang pera ng NBI. Nako po. Grabe mga komento mga kababayan. So kayo na humusga dito mga kababayan ko. Ano po ang masasabi nyo po sa pag-raid sa bahay ni General Bato? Dito mga kababayan, hindi po nila nahuli si General Bato sa bahay na sinasabi na nilusob ng CIDG at kapulisan at talagang bata-batalyon daw mga kababayan. Nasa 30 na sasakyan ng NBI at CIDG ang makikita sa paligid ng bahay na ni-raid ni General Bato at sa mga street mga kababayan para masigurado na yung scapegoat niya hindi madaanan at madaling makita. Naku po mga kababayan, for transparency, for a better democracy, talagang ginigipit po nila yung mga majority ngayon. Tapos itong mga resolusyon na binubuo ni Senador Marcoleta talagang pilit na hinaharang ng minority. At itong si Risa Hontiveros, galit na galit at labas ang litid ng leeg mga kababayan dahil nasaktan po sa sinabi ni Marcoleta na mahirap kausap ang isang tao kung kulang ito sa pag-aaral o legal background. Kahit anong sabihin mo, hindi maintindihan. So yung ibang mga kakampi ni Risa Hontiveros, nila Rafi Tulfo, Erwin Tulfo na bending dalo, may mga abogado rin na tila bending dalo rin mga kababayan na lalong-lalo na yung isang angkor ng The Spokes ng bilyonaryo sinasabi dito mas abogado pa daw si Risa Hontiveros dahil isang dekada nang naninilbihan bilang senador. Mga kababayan, yun ba ang sukwatan? Para masabi mo na expert ka na sa mga usaping legal? Wag kasi kayo makikipagdebate sa isang abogado. Lumugar kayo kung saan yung specialty nyo. Ang specialty nyo lang, yung bending dalo, dun lang kayo. Pero sa legal na background, kay Marcoleta tayo mga kababayan, dun tayo sa nag-aral at nagsunog ng kilay at inilaan ang kanyang sarili
ibinuhos ang pag-aaral sa mga batas. Doon tayo sa may alam. Aalangan naman mga kababayan, may sakit ka, magpapagamot ka doon sa pulis. Pwede ba yon? Tapos pagka magpapagawa tayo ng laptop, doon tayo sa basketball player, magpapagawa. Pwede ba yun mga kababayan? Parang gulo-gulo na yung isip natin yan. Diba? Tapos ipagyayabang ni Risa Hontiveros na 10 taon na sa Senado. Tapos sasabihin ng isang anchor, ito po mga kababasahin natin. Ito ay komento ni Attorney Edwin Lacerda ng The Spokes. Mas abogado pa daw si Risa Hontiveros kaysa kay Marcoleta. Alam nyo ba mga kababayan yung pinagtatalunan? Yung remote video conferencing na kaya lang gagamitin ito dahil nga po ginigipit yung majority, ang dami ng kaso. So si Senador Marcoleta para makapagtrabaho pa rin at magamit nila yung pagiging senador nila, nagmungkahi ng isang resolusyon na pwede sa video conferencing para makapaglingkod pa rin. Lalong-lalo na itong impeachment na ito. Itong si Tito Soto, Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, at yung majority na Betlog 11, hindi sumasang-ayon. Samantalang si De Lima, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, ginamit po ito kay De Lima na nasa kulungan siya at video conferencing ang ginagawa. At ito ay inaprubahan ni Tito Soto. Siya ang gumawa nito or nagsabi mga kababayan. Ito po, babasahin po natin. Para, tignan nyo mga kababayan na yung resolution to allow Senator Laila De Lima to participate in a plenary session and committee hearing through forms of remote or electronic communication. O yan mga hestas barabas talaga ang mga ito eh. Kayo ang gumamit noon. Ayan no. Mga kababayan, February 23, 2020 yata ito mga kababayan or 2018 basta nung nakulong si De Lima. Ang matalim na rebuttal, ayan no mga kababayan, yung tinatawag na resolution number 43. Ginamit po ito ni Risa Hontiveros para si Laila De Lima ay makapagtrabaho bilang isang senador sa pamamagitan ng video conferencing. Nako mga kababayan, tapos ngayon, ang issue kay General Bato, bakit ayaw nilang payagan? Kayo mga hestas barabas kayo, mga hypocrite kayo. Pag kayo pwede, kaya pagka General Bato hindi pwede. Mga bobo. Mga hestas barabas. Yan ang sabi ni Marcoleta. Mahirap kausap ang hindi abogado. Mahirap pag bending dalo. O kaya yung nangyayari sa atin, lahat bending dalo. Si General Bato, nilusob ang bahay, walang warrant of arrest, walang inisyo ang local court natin. No? Nasaan ang hustisya? Galit na galit ang taong bayan ngayon. Diba mga kababayan ko? Okay na umusga. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Lagyan nyo ng isang like, isang comment at isang subscribe mga kababayan. Mag-join kayo sa community natin mga kababayan para tuloy-tuloy yung mga ginagawa natin mga ganito. Salamat po, mabuhay po.